And I hope na kumbaga doon sa ating pong mga pinag-aaralan ay talagang tumitimo po sa atin. No, at hindi lang every Sunday ay parang bago lang tayo ng bago. Ayot na dapat napapagress po yung ating pong mga pinag-aaralan. Gaya po ng last Sunday, po, na doon po sa freedom na binigay po sa atin ng Panginoon, tayo po ay binigyan ng kakayanan na magkaroon po ng choice. Ano po? To live yung lumang pagkatao natin or yung bagong pagkatao natin. At nakita naman po natin na meron pong mga consequences. No? Na kung tayo po ay mabuhay sa ating pong lumang pagkatao, ang kakahantungan po nito ay kamatayan. Pero kung tayo po ay mabuhay dun po sa bagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, magpuproduce po ito ng buhay at buhay ng masagana. At dito po, ito po yung mga pinag-aaralan po natin, paulit-ulit po natin na pag-aaralan. No, para ito po ay matutunan po natin. Kasi karamihan po sa atin is napakahirap na baguhin yung ating pong kaisipan. Kaya may kita po natin sa verses natin pong mga binabasa ay paulit-ulit po na binabalik-balikan ni Pablo. At ito po sa mga previous na pinag-aralan po natin, sa pag-aaralan po natin ngayon from verse 7 to verse 17, may kita po natin na same thing, no? Na binanggit ni Pablo from verse 1 to verse 7 ay the same thing na babanggitin niya rin sa verse 8 hanggang verse 17. So bakit nga po kaya napakahirap baguhin yung ating pong pagkatao? Bagaman tayo po ay binigyan na po ng panibagong pagkatao, ano po? Pero bakit napakahirap po sa atin na mamuhay sa bagong pagkatao na ibinigay po sa atin ng Panginoon? Naaalala niyo pa po ba yung meaning po ng stereotype? No, I hope na nag-a-add na po ito sa ating pong mga vocabulary, no? So, ibig sabihin ng stereotype na, kumbaga, hinahalintulad ka sa marami. Halimbawa, kapag ikaw ay Bisaya, sabihin sa iyo mga tao, Bisaya kasi kaya Baduy. Sabi ng mga Bisaya daw, Baduy, no? Or kapag ikaw daw ay Waray, Waray Upay. No? Parang ganun. Ini-stereotype tayo. Gaya ng mga Ilonggo. Ano yung Ilonggo? One day millionaire. Kasi yung kwarta raw doon ay ginapiko, ginapala. So bagaman ayon ay kumbaga mga kasabihan or mga sinasabi ng mga tao, kumbaga na-identify tayo sa ganun. Kumbaga ni-stereotype tayo sa ganung bagay. Ano po? At minsan may mga katotohanan yung ganung bagay. Minsan ang sabi sa atin, kaya ganyan pag-iisip niya kasi walang pinag-aralan yan. Tama po ba? O kaya ganyan ugali niya kasi squatter, kinalakay niya. So, ini-stereotype yung lahat ng mga tao. Bagamat hindi siya totoo, but somehow may katotohanan din minsan. Bakit po kaya? Dahil kung saan ka lumaki, nagiging ganun yung ugali. Tama po? Kasi nagpo-contribute yung iyong surrounding sa iyong pagkatao. Tama po? Kaya naman yung agila na yun, na siya po ay lumaki kasama ng mga manok, iniisip niya ng manok din siya. So kung papaano yung manok, yung way of life ng manok, ganun din ginagawa ng agila dahil ganun yung surrounding niya, ganun yung nakikita niya. Tama po? So kaya karamihan po sa atin, napakahirap po sa atin baguhin dahil doon po tayo lumaki. Ayun po yung kinalakihan natin, ayun po yung nakita natin, ayun po yung mga pinag-aralan natin, ayun po yung experience natin. At minsan ay hindi po yung mga sinabi sa atin, kaya napakahirap po sa atin na kumawala dun sa ganong kaisipan. Tama po? Kaya naman since na ganun yung kaisipan po natin, ganun po yung ginagawa natin. Diba? Kasi kung ano yung iniisip mo, ayun ka. Tama po? Kaya
Ayun po yung sabi ng Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so he becomes. Kaya minsan, napakahirap nga po talaga na sabihin na binago na nga pa talaga ako ng Panginoon, bakit ganito pa rin? Or tanong na itatanong natin sa'yo, Kristiyano ka na nga ba talaga? Bakit ganun ka pa rin? Parang wala naman yata nagbago sa'yo. Parang mas naging worse pa nga yata. Noon dati, hindi ka pa Christian, dito ka sa bahay, tumutulong ka rito ngayon. Dahil ka na wala rito sa bahay, hindi ka na makatulong. Or naging baptist, naging tamad. Or pasimba-simbahan, hindi pa rin naman nagbago. Bakit kaya ganon? Ba't kaya parang hindi nagbabago or parang walang pagbabago? So hindi po dahilan dahil tayo po ay baptist, magbabago na po lahat. Hindi dahil ka dito sa simbahan, hindi ka na magiging tamad. Sana. So hindi po guarantee ang lahat ng bagay na yun, ng pagbabago. Kasi the reason why kung bakit natin ginagawa at paulit-ulit na ginagawa po natin yung bagay na yun is dahil ganun po yung pag-iisip po natin. Po ba? So bakit ganun yung pag-iisip natin? Kasi ganun yung pinalakihan natin. Kaya nga po nasabi ni Pablo na bakit ganun yung ginagawa ko? Kasi ako ay kumbaga bandage into sin, sold into sin. So kaya ginagawa ko kasalanan kasi ayun ang kinalakihan ko, ang kasalanan. At doon ako lumaki. At ayun kinalakihan ko. So yung pag-iisip ko, ganun din. Yun din tinatakbo ng kasalanan. So even yung aking pag-uugali at aking pong gawin, ayun din naging resulta kasi ayun yung aking pag-iisip. So pero paano po ba tayo mababago at binago ng Panginoon? So buksan po natin sa Romans chapter 8. At tingnan po natin kung paano ba tayo patuloy na binabago. So Romans chapter 8 verse 7 and 8, no? Ito po yung sinful old nature. Ito po yung dati nating pagkatao. Kung ikaw po ay hindi pa po kumikilala sa Panginoon bilang Diyos mo at tagapagligtas, ito po yung iyong katayuan. Pero kung ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon Kristo, ito yung luma mong pagkatao. Malinaw po ba? Gising po ba kayo mga kapatid? So 7 and 8, ito po yung, kung ikaw ay Kristiyano ngayon, ito po yung luma mong pagkatao. Pero kung ikaw ay hindi pa sumampalataya sa Panginoon, ito ka. No? Ito yung pagkatao mo. Ano sabi po dyan? For the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's law. And it never will. No? Hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Kaya naman napakahirap sa mga unbeliever papuntahin sa simbahan. Yan hindi po nila nature na pumunta ng simbahan. Tama po? So, nagsisimba lang yan pagka pumutok na yung vulkan. Pag natakot na sila, nakalang pupunta sa simbahan. Dahil ayun ang nature. Hindi talaga nagpapasakop sa Diyos.
That's why those are still under control of their sinful nature can never please God. So hindi po nila napiplease ang Panginoon. So therefore, kapag hindi mo napiplease ang Panginoon, wala rin blessing. Tama po? Na manggagaling sa Panginoon. So kaya ayan po yung nature ng sinful nature. Hindi po talaga nakakapag-please sa Panginoon. Kaya po last Sunday nakita po natin na kapag ito po yung naging path po natin, ito po yung ginagawa po natin, at ito po yung way of life po natin, yung pagiging, yung ating pong sinful nature, at dito po nakababad yung ating kaisipan, hindi po natin napiplease ang Panginoon. And because of that, no, it would, sabi ron, it would lead into death. Na lahat ng ginagawa natin, walang blessing sa Panginoon. Lahat yung puro kamalasan. Or puro mga, puro consequences yung aanihin natin kapag ayun yung way of life po natin, yung sinful nature. But ito po yung kagandahan, mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano, ito po yung totoo sa'yo. And the reason why kung bakit gusto na ipakilala sa atin ng Panginoon na yung sarili natin, kasi minsan hindi pa po talaga natin kilala. Since na tayo po ay tumanda na sa pagiging sinful old nature natin at nabago lang yun na tayo po ay sumampalataya sa Panginoon, minsan hindi talaga natin alam, ano nga ba yung bagong buhay? Ano nga ba talaga yun? Ano nga ba nagbago sa akin? Ano ba yung bago kong buhay? No? Kaya minsan hindi po natin magawa yung mabuhay doon sa bagong buhay natin kasi hindi po natin alam na tayo pala ay agila. Kasi akala natin manok lang tayo. Kaya hindi natin magawa yung magiging agila natin kasi hindi natin alam. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Amen. So kaya po pinapakilala po sa atin ng Panginoon, no? Pinapakilala po sa atin ng Biblia kung sino po talaga tayo. Ano nga po ba yung bagong identity po natin? Para malaman po natin na eto na pala ako. So kapag alam po natin yung identity po natin, ay susunod po yung gawin po natin. No? So ano po yung bagong identity po natin? Ito po, sabi po rito, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. So ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, yung banal na Espiritu ay nasa loob ninyo. Amen. No? Nasa inyo. At yung banal na Espiritu na yan, siya po yung kumukontrol Amen. sa buhay mo. Ibig sabihin, yung dominant thoughts na meron ka is yung control ng banal na Espiritu. No? Ayun yung nag-lead sa atin, ayun yung po yung nagpipid ng mga thoughts na meron po tayo. Banal na Espiritu po yun. Ayun po. So kaya kung tayo po ay Kristiyano, talagang may magbabago kasi tayo na po ay kukontrol na ng banal na Espiritu na nasa atin. Ayun po. Pero kung wala pong nagbago, isa lang po ang ibig sabihin yan. Gaya pa rin sabi rito. And remember, those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Ibig sabihin, kung wala kang banal na Espiritu, hindi ka talaga ligtas. Wala kang bagong pagkatao. Wala kang new nature. Ikaw ay namumuhay sa sinful old nature mo. Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? So, ibig sabihin kung Kristiyano ka, may banal na Espiritu ka na nasa iyo, ayun po yung nagpo-control ng buhay po natin. Ayun po yung nag-guide po sa atin, ayun po yung nagpipid ng mga bagay sa ating kaisipan para ito po ang ating pong gawin. So, ayun po yung banal na Espiritu na nasa atin, na tayo po ay ginagabayan. Kaya
Kaya po kung tayo po ay magpapakontrol sa banal na espiritu, gagawin po natin yung mga kalooban ng Panginoon. Dahil ayun po yung nais niya sa buhay po natin. Tama po? Amen. So kaya dapat po natin na ma-identify sa buhay natin. Kailangan po natin maintindihan yan. Kailangan po natin na makilala yung sarili natin. Or siguro mas maganda kung tatanungin natin sarili natin. Ako nga ba talaga ay Kristiyano? May Holy Spirit ba ako na nasa akin loob? May Holy Spirit ba na nag-guide sa akin? Dahil kung wala, hindi ka Kristiyano. Plain and simple. Ngayon po? Amen. Pero kung Kristiyano ka, meron kang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na ay nasa sayo. So napakaganda na ma-accept natin yung katotohanan na ito, mga kapatid. Dahil tayo po ay bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag ng victim mentality. No? At napakarami po sa atin, napakalakas na insecurities. Na iniisip natin na yung mga pastor, mga leader, sila lang yung mga parang puspos ng banal na espiritu. At ako ay parang isang pugod lang na kinahawaan ng Panginoon. Parang ganun ang ating pag-iisip. At tinitingnan natin ibang tao na napakataas at tayo ay napakababa. Therefore, sila lang yung may kakayahan na gawin ang kalooban ng Panginoon at ako ay parang walang magawa para sa Panginoon. Tama po ba? Ganun po ba yung pumapasok sa ating kaisipan? So, hindi lang po yung mga banal na tao yung may banal na espiritu, kundi lahat po na sumampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin kung sumampalataya ka sa Panginoon, meron kang banal na espiritu na nasa iyo. Ayun po. So, ayun po yung dapat na ma-embrace po natin na meron pala akong banal na espiritu. At yung banal na espiritu po yung Diyos, mga kapatid, na gumawa ng langit at ng lupa. Kalahin mo nasa iyo. Ano kaya ang kayang gawin ng Diyos na yun na nasa iyo? Naisip nyo na kaya yan? Kung susuportahan kaya ako ng Diyos, ano kaya ang pwedeng mangyari sa buhay ko? Sa palagay nyo kaya? Ano kaya pwedeng mangyari? Pero halimbawa, lagyan na natin sa si Sister King. So, kung suportahan kaya ni Mayor sa iyong paninda, gano'n kaya lalago yung paninda mo? Eh, syempre, lalago ng ilang dahil suportado ka ni Mayor, di ba? Lahat ng mga plano dito sa gobyerno, sasabihin niya na sa'yo, dito ka magtayo na kasi may tatayo na malaki to. Yung pesta mo, malamang kikita yan kasi dito tatayo yung mga plano. Tama po? Eh, gano'n kaya kung ikaw ay suportahan ng Diyos? Gano'n kaya yung pagbabago ng buhay mo? Gano'n kaya ilalago ng buhay mo? At ito po ay isang katotohanan na kung ikaw ay Kristiyano, meron ka pong banal na espiritu na nasa iyo. At yung banal na espiritu na yan, siya po ay Diyos. Eh po? Amen. So tingnan po natin kung ano po ba yung kagandahan na meron pong banal na espiritu. Sabi po sa verse 10 and 11, "And Christ live within you. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. The Spirit of God who raised Jesus from the dead
lives in you, and just as God raised Christ Jesus from the dead, He will give life to your mortal bodies by this same Spirit living within you. So, mapapansin po natin mga kapatid, ito po yung bagong identity na ibinigay, no? Nakasama din sa mga ibinigay po sa atin. Hindi lang po banal na espiritu ang nasa atin. So, mapapansin po natin, hindi lang po ang banal na espiritu, no? Sabi diyan, Christ, no? Nasa atin. Hindi lang po nasa ibang tao. Nasa iyo kung ikaw ay Kristiyano. Hindi lang po nasa selected na tao. Kundi kung ikaw ay Kristiyano, si Kristo ay nasa iyo. Ayun po? Amen. Sino pang nasa atin? Yung Holy Spirit living within you. Ayun po? Amen. So bakit po sila nasa atin? Dahil ba tayo ay mabuti? Dahil tayo ba ay magaling? Dahil tayo ba ay mahusay or ano? Hindi po eh. Bakit sila po ay nasa atin? Ano sabi po dyan? Because you have been made right with God. Ibig sabihin, dahil po tayo po ay justified, no? Kaya po sila ay nasa atin. Hindi po dahil sa mahusay po tayo, hindi po dahil sa magaling po tayo, hindi po dahil sa banal po tayo, kundi dahil po sa pinamaging matuwid po tayo ng Diyos. Amen. At hindi po ginawa po natin yun, ginawa po sa atin ng Diyos yun. Amen. At ginawa po sa lahat ng mga Kristiyano po yun. Ayun po? Amen. So try to think of it. Yung Diyos nasa iyo. Si Kristo nasa iyo. Banal na Espiritu nasa iyo. Bakit parang wala kang power? At parang yung buhay mo parang walang buhay. Parang hindi nagsashine yung buhay mo. But parang ang buhay natin is eto. No? Yung buhay natin is parang mamamatay na. So dapat ang katotohanan ng tayo po ay mga Kristiyano, yung ating pong katawan, no? Ito po ay papunta sa sa pagkamatay, di ba? Dahil tayo po ay tumatanda, tayo po ay magkakasakit hanggang sa tayo po ay mamatay at bumalik sa abro dahil doon po tayo kinuha. Ayun po. Amen. At since na itong katawan po natin, kumbaga babad to sa kasalanan, patuloy na gumagawa ng kasalanan, no? Pero tayo po ay binuhay ng Panginoon. Tayo po ay meron Diyos na nasa atin. So yung Diyos na nasa atin, kaya niya pong kontrolin yung ating pong katawan, no? Yung ating pong flesh. Na even though no, yung flesh po natin is nakababad sa kasalanan, ay kaya pong kontrolin ng Diyos. At kaya niya pong bigyan ng bagong buhay. Ayun po. Kaya po sinabi niya dyan na tayo po ay binigyan ng buhay. The Spirit gives life. Doon po sa ating pong katawan. Bagamat yung katawan po natin mahina, katawan po natin ay bobo, katawan po natin ay kung ano-anong kahinaan na meron itong katawan natin. Pero yung banal na Espiritu na nasa atin, kaya magbigay ng buhay. At nagbigay na po ng buhay sa atin. Ayun po? Amen. At may kita po natin na yung banal na Espiritu, no? The Spirit of God, sabi niya, who raised Jesus from the dead. Gaano kaya kakapangyarihan? Yung banal na Espiritu na yun, na siya po yung bumuhay sa Panginoon sa Kristo. Gaano kaya kakapangyarihan na kaya niyong buhayin ng Diyos? Napansin niyo po ba sa talata? Yung banal na Espiritu ang bumuhay sa Panginoon sa Kristo.
And sabi diyan, and just as God raised Christ Jesus from the dead, no? He will give life to you, to your mortal bodies. So kung paano ginawa daw ng Diyos, na Espiritu ng Diyos kay Jesucristo, no, na mula sa pagkamatay ng Panginoon, siya po ay binuhay, tayo rin po ay bubuhayin ng banal na Espiritu. Tayo po ay binigyan ng buhay. Gano'n kaya kakapangyarihan na meron po ang banal na Espiritu sa buhay natin? Ayan, para po sa mga natutulog. Gano'n po kaya kakapangyarihan yun, mga kapatid? Pero bakit parang hindi nagmamanifest sa buhay natin? Ba't parang yung buhay po natin hindi nagsashine? Ba't parang yung buhay po natin hindi nagkakaroon ng significance? Bakit po kaya, mga kapatid? Marahil, dahil po dito, sabi niya sa verse 12 and 13, therefore, dear brother and sister, you have no obligation to do what your sinful nature urges you to do. For if you live by the dictate, you will die. But if through the power of the Spirit, you put the death of the deeds of your sinful nature, you will live. No? Maybe the reason why kung bakit wala po nangyayari sa buhay nyo or bakit parang walang buhay yung buhay nyo, eh baka lagi kayo nakikinig sa dictate ng luma yung pagkatao. Or baka namumuhay pa rin kayo sa dati yung pagkatao, sa dati yung pag-iisip. Eh po? Kaya nga po sabi niya rito, wala po tayong obligasyon. No? Nagawin po natin yung sinful nature po natin. Sabi po sa King James, we are not debtor. Wala tayong pagkakautang para maobliga po tayong gawin yung tinitikta ng ating pong lumang pagkatao. Kaya dapat po natin na maunawaan itong bagay itong mga kapatid. No? Yung ating pong lumang pagkatao, meron po siya. Ano po ibig sabihin ng urge? Meron pong desire, no? Halimbawa, kapag nasa isang sitwasyon ka, no? Halimbawa, nahuli ka, nagmumotor ka, wala kang lisensya, nahuli ka. Ano kaya unang urge na sa'yo? Didiskatehan ko lang to. Matagal ko na ginagawa to, kaya ko to. Or ibabribe ko na lang para makaligtas ako, pa hindi na ako magbayad pa ulit. Or halimbawa, nakita mo yung kagalit mo. Every time nakikita mo, kumukulo yung dugo mo. Ayun po yung mga urges ng lumang pagkatao natin. Sinasabi sa atin ng banal na Espiritu na love your enemy. Pero sinasabi ng old nature po natin na hindi kaaway ko yun. Hindi mo alam kung ano ginawa niya sa buhay ko. Kaya naman nagkagento-gento ang buhay ko dahil dyan. Bakit ko mamahalin? Nakaunawa po natin. So yung sinful old nature po natin, meron pang urge, no? Kaya tinakatak po tayo para bumalik doon sa ating pong lumang pagkatao. Doon po sa kinasanayan po natin ng lumang pamumuhay po natin.
At sabi po dyan, nagdidictate po ito. So kung yung banal na espiritu nagkocontrol po sa atin, yung sinful old nature po natin nagdidictate. Bumubulong-bulong po sa atin. Huwag ka na magsimba, ganyan lang naman talaga ito. Okay lang yan, huwag ka na magsimba. Kita mo lang yung pinag-isulan yan. So nagdidictate po sa atin kung ano po yung nais niya na gawin natin. Since na madalas ay naman ginagawa natin, kaya konting dictate lang sa atin, sunod na tayo dahil doon tayo lumaki. Tama po ba? Ay yung kinalakihan natin, kaya konting kalapit na sa atin. Sige, okay. Sunod na tayo. So wala po talaga magbabago sa buhay natin. Tama po? Kahit na tayo po ay may banal na espiritu na nasa atin, kahit na yung Panginoon Kristo ay nasa atin, kahit na kinokontrol po tayo nito, kundi po natin pakikinggan at papakinggan po natin yung dictate ng lumang pagkatao natin, ganun din po ang gagawin po natin. Ngayon po? So kung ganun ang ginagawa po natin, ganun din yung magiging resulta sa buhay natin. Kasi sa bawat ginagawa po natin, meron pong resulta. Tama po? Meron pong mga consequences yung mga ginagawa po natin. Kaya kung gagawin po natin na tayo po sumusunod sa banal na espiritu, ang consequences po nun is abundant life. Amen? Pero kung ang sinusunod po natin is yung sinful old nature po natin, lagi pong kamatayan ang ililid po sa atin ito. Wala pong blessing sa Panginoon. Walang buhay. So kaya resulta, pag tinitingnan yung buhay natin, sis, parang wala akong buhay. Parang tumanda ka na, parang ganyan ka pa nangyari sa buhay mo. Marahil siguro, hindi mo pinakikinggan yung banal na espiritu. Lagi yung pinakikinggan yung sinful old nature mo. Ayun po? So, wala talagang magbabago. Bagamat bago ka na, pero since na parang hindi mo makita yung sarili mo, binago ka na ng Panginoon, at nakikita mo pa rin na kung ano ka pa rin dati, ganun ka pa rin talaga. Babalik-balikan mo pa. Yung mga ginagawa mo dati, talagang ganun at ganun. Wala talagang pagbabago. Ngayon po? Pero hindi po dapat ganun eh. Dahil meron po power ang banal na espiritu na nasa atin. At napakamakapangyarihan ng banal na espiritu na atin. Eh po? Minsan yung ating pong mga gawin, no? Alam ba, kung tayo po'y naninigarilyo, tumanda na tayo, naninigarilyo tayo, hindi natin matanggal-tanggal yun. Dahil sa kinasanayan na po natin, nahanap ng ng panlasa natin, hindi tayo natunaw pag di tayo ng karilyo. Eh, kayang tanggalin na ba ng espiritu po yun? Eh po? Sabi rin, if through the power of the Holy Spirit, that is sa inyo, kaya mo tanggalin yun, kaya pong baguhin yun. Kaya niya pong ilagay sa kamatayan, no? Yung deeds ng sinful nature po natin. Kung tayo po ay tatamad-tamad, kaya na po baguhin ng banal na espiritu yun.
Kung ang way of life po natin, lagi lang po tayong diskarte ng diskarte, kaya rin pong baguhin ng banal na Espiritu yan. So kung tayo po ay makikinig sa banal na Espiritu, sa dikta ng banal na Espiritu, makapangyarihan po ang banal na Espiritu na magbabago po sa atin. At sa bawat pakikinig po natin, sa dikta ng banal na Espiritu, unti-unti, inilalagay po natin sa kamatayan na yung mga sinful old nature po natin. Unti-unti, pagawas ang pagawas, yung kakayanan ng lumang pagkatao po natin. Kaya ito po yung nais na ipakilala sa atin ng Panginoon, na tayo po ay bago na yung identity po natin. Hindi na po tayo luma. Bago yung buhay po natin. At yung bagong buhay na yun, ay suportado po ng banal na Espiritu yun. Suportado ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So pangatlo po na makikita po natin, nakita po natin na tayo po may panibagong identity, na tayo po ay inilid ng banal na Espiritu. Pangalawa, tayo po yung ating pong identity, na tayo po ay, since tayo po justified ng Panginoon, tayo po ay tinitira ng banal na Espiritu at ng Panginoon Kristo. Makapangyarihan po yung mga bagay na yan. Pangatlo po, nakikita po natin sa ating pong bagong identity na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kagaya po ng kinanta, nila Ella at saka ni Jelay. Sabi, we are not fearful slave, but we are the child of God. Sabi, I no longer a slave to fear, but I am a child of God. So sabi rin, for all who led by the Spirit of God are children of God. You do not receive the Spirit that you make a fearful slave, but instead you receive God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. So, binago na po yung ating pong identity. Hindi na po tayo yung slave sa kasalanan. Kundi tayo po ay mga anak na po ng Panginoon. So, ano po ang implication po nito? Marami po sa atin na natakot na magbago. Baka iwanan ng mga kabarkada. Baka sabihin sa akin, banal-banal na ako. Kaya iwanan na ako ng mga kaibigan ko, mag-iisa na lang ako. Or iba sa atin, baka iwanan ng pamilya dahil sa magpapabaptize. Kasi marami, sinasabi, pag magpapabaptize ka, iwanan ka na, bahala ka na dyan. Maghihiwalay na tayo. Diyan ka, dito. Pero sabi ni Bernard, fearful slave. Hindi po tayo alipin. Hindi tayo po ay anak ng Diyos. Ngayon po? Amen. So hindi lang po tayo tinitiran ng banal na Espiritu at hindi lang po yung banal na Espiritu na nagpo-control po sa atin. Tayo rin po ay anak ng Diyos. Gaano kaya kaibahan na magiging buhay natin kung ma-realize po natin, anak pala ako ng Diyos. Yung puso pala ng Diyos nasa akin.
Yung paper pala ng Diyos nasa akin. Gaano kayang confidence ang ibibigay nito sa atin? At gaano kaya ang pagbabago nito sa buhay natin kung i-embrace natin ang katotohanan na ito? Marami sa atin nahihirapan na mag-venture sa buhay kasi natakot tayo. Dahil naisip natin na ito na yung kakayanan ko. Wala naman akong pinag-aralan, wala naman akong tinapos. Pamilya namin mahirap. Tatay ko grade 1 lang inabot. No read pa. So minsan, hindi natin nakikita na tayo pala ay anak ng Diyos. Tinitingnan natin kung ano yung mga kinalakihan natin at kung sino tayo. At ano yung pamilya na nag-contribute sa ating pagkatao. Tama po? And marami sa atin, the reason kung bakit hindi nakaka-move on, kasi hanggang ngayon, sinisisi pa rin natin yung mga nakaraan natin. Sila papa kasi at si mama, nagkahiwalay, kaya ganito ako. Si Geto kasi linoko yung Geto, kaya naging ganito. Sa marami pong mga buhay, ganun. The reason kung bakit hindi nagbabago kasi sinisisi natin yung nangyari sa mga lumipas, pero hindi natin nakikita yung bago na ibinigay sa atin ng Diyos. Ayun po? Amen. Gutom na po ba kayo? Parang wala na kayong buhay. Kasi nagbabago na rin po ang schedule natin. Dati alas 10 tayo nag-i-start. Ngayon 11:30 na, wala pang tao. Dadatingan pa lang. Pagdating ng 12:30, naantok na, gutom na. Kaya nga natin binabago yung schedule natin para pagkadating ng 12, tapos na tayo, or 11:30, tapos na. Ito po yung gusto ko na bigyan ng emphasis sa inyo, no, para maano po natin. Yung salita pong adapted. Napaka-importante po nito, no? Inisip natin na adapted, parang ampun lang ako. Bakit kaya tayo po ay inadapt, no? Tayo po ay adopted Son of God. No? Ano po yung significance ng pagiging adopted? Adopted po, ito po ay legal term, no? Kapag ka in-adopt ka, ibig sabihin legal ka. Bagamat hindi ka biological, legal ka na anak ka. Tama po? So the same rights na meron ka, the same rights na meron yung biological son. So ito po yung bagay na ito po yung implication sa atin mga Kristiyano. The reason kung bakit parang hindi po natin feel ng pagiging anak natin. Dapat kailangan muna natin ma-realize yung pagiging adopted natin. Na tayo po ay inadopt ng Panginoon. Sabi po sa John 1:12, ano po sabi doon? So ayun po yung adoption, no, na tinatawag. As many as receive Him, to them gave them the power. Yung power na yun, ayun po yung legal term na binibigyan ka ng kasulatan na ito po yung kapangyarihan, ito po yung legal term na ikaw ay gagawin na isang anak ng Diyos. So, dapat po natin na ma-embrace po natin para mapasok sa ating kaisipan na anak pala ako ng Diyos. Bagamat hindi po natin ma-feel, no? Kasi parang iniisip natin, anak ko ng tatay ko. Tatay ko na single. So parang hindi natin maisip na anak ako ng Diyos.
lumikha ng langit at ng lupa. So bagamat hindi po natin ma-feel yung bagay na yun, dapat muna natin ma-realize na inadapt tayo ng Panginoon. Para sa ating kaisipan, ma-form po ito. Ma-realize natin na legally, inadapt ako ng Panginoon. Bagamat hindi ako karapat-dapat, and yet, inibig ako ng Panginoon, binigyan ako ng adoption letter. So by rights, ako ay anak ng Diyos. No? Para ma-realize po natin yun, ma-conceive po natin sa ating kaisipan, yung pagiging anak po natin, na tayo po ay adopted. Ayan po? Amen. Kasi madalas hindi pa po natin mapili yung pagiging anak natin. Kaya naman hindi po tayo kumbaga hindi po natin magawa na yung pinapagawa sa atin ng Panginoon kasi hindi pa po natin mapili na tayo po yung anak ng Diyos. So dito po tayo magsisimula, no? Para ma-realize po natin na tayo po ay anak ng Diyos. Kailangan po natin ma-accept na tayo po ay legally adopted ng Panginoon. Then unti-unti, may embrace na po natin. Unti-unti, bababaan po yun sa puso natin na tayo ay anak ng Diyos. Ngayon po? Amen. So ano pong ginagawa ng Diyos para bumaba yun sa ating isipan hanggang umabot po sa ating puso? Verse 16. Ang sabi po dyan, for the Spirit join with our spirit to affirm, no? That we are God's children. So yung banal na espiritu, ina-affirm po sa ating pong espiritu. Kasi since na binuhay na po yung espiritu natin, yung banal na espiritu ay nasa atin, ina-affirm po yun unti-unti. No? Patuloy-patuloy. Tayo po ay kinoconvince na tayo po ay anak ng Diyos. Dahil kung anak ka na po ng Diyos, gaano po kaya kapalad mo? Ano ba, kung anak ka ni Duterte, gaano kaya kapalad mo? Siyempre, kung anak ka ng presidente, meron ka may mga escort ka. Walang makakagalaw sa'yo, tama? Kasi may mga PSG na papalibot sa'yo dahil anak ka ng presidente. Gaano kaya kalakas mo sa tuwing pasok mo sa mga restaurant, baka inuyukuran ka ng mga tao dahil anak ka ng presidente. Last time po nung ako po ay nag-apply, dahil po si Papa, kaibigan niya po si June, at si June ay may kamag-anak doon sa Malacanang na malapit kay Erap. So nakakuha po siya ng paper, no? Galing Malacanang at permado ni Erap. Dahil ako ay mag-a-apply din sa Magsaysay, dala ko po yung paper na yun, ng permado ng presidente. Ay nakasalog ko, permado ng presidente. Dahil Malacanang yung recommendation ko. Kaya naman diretso kaagad ako sa presidente ng Magsaysay. Dahil yung honor niya permado ni Erap na presidente ng Pilipinas. So napakalaki ng paper. Samantalang yung iba nag-i-start dun sa nag-i-start doon po sa recruitment center. Pipila na napakahaba, samantalang ako dumidiretso dun sa presidente. Yun nga lang, dahil sa hindi kalooban ng Panginoon, mula sa presidente, balik sa recruitment center, kasi hindi ako tananggap. Dahil hindi kalooban ng Panginoon na mapalisa ako sa panahon na yun. But anyway, may kita po natin na napakalaking paper kapag kaanak ka po ng Diyos. Amen. Di ba? Kaya nga, permado lang ng presidente, napakalaking paper. Gaano pa kayo na anak ka ng Diyos? Amen. Yung tatay mo may-ari ng buong mundo, buong universe. At kontrolado niya lahat ng bagay. Yeah. Kaya po kailangan na i-affirm sa atin ang banal na espiritu para ma-realize natin yun. Para ma-convince tayo na anak ako ng Diyos. Magbago yung ating kaisipan. Ma-realize talaga natin na anak ako ng
Ay yung bagong pagkatao po, anak po ng Diyos. Dahil kapag hindi po nabago yun, tingin natin sa sarili natin. Sabi sa Proverbs 27, ang sabi ron? Ay Proverbs 23 verse 7, as a man thinketh of in his heart, so is he, no? Kung ano raw iniisip natin, yun tayo. So kung hindi mababago yung kaisipan po natin na maisip natin na tayo po yung anak ng Diyos, hindi po natin mababago. Or hindi mababago yung ating pong gawin. So kung ganun po yung gawin natin, ganun po yung action natin, ganun po yung magiging resulta sa buhay natin. Hindi po mababago. Kasi kung anong tinanim po natin, ayun ang aanihin natin. So kung nagtatanim po tayo sa laman, aanihin po natin kamatayan. Pero kung tayo po magtatanim sa Espiritu, buhay ang ating po. Ang ating pong aanihin. Ayun po. Amen. So pangatlong benepisyo ng pagiging anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana. Kalahin mo yun. Tagapagmana ka pala. Hindi ka pala kawawa. Tingin mo lang sa sarili mo, kawawa kasi parang iniwan ka na ng mundo. Pero kung anak ka ng Diyos, tagapagmana ka. Ano po yung mamanahin natin? Ano pa sabi diyan? Ano po yung mamanahin daw natin? Tayo po ay magmamana together with Christ, no? We are heirs of God's glory. Palagi mo kasama tayo ni Kristo na i-glorified sa langit. Sabi rin lahat ng tuhod, luluhod mula sa langit hanggang sa kailalim-laliman ng langit. No? Mula doon sa impyerno, lahat ng creation luluhod. So kasama ka rin na luluhuran, tapos kasama ka ng Panginoon sa Kristo. Ganon ka-glorified yung bagay. Ganon ka-glorified yun. Yung bagay na, kailangan kasama ka doon. Tapos ganyan tingin mo sa sarili mo, parang pili mo napakababa mo. Tingin mo sa sarili mo, api-apihan ka lang, kaya ayun lang, kaya kang gawin. Pero yung glorified ka, kasama na pa kayo sa Kristo. Kalaki mo yan. Ilalagay ka sa kalagayan na kung saan kinalagyan ng Panginoon sa Kristo. So kapag ma-realize po natin yun, no? Mula sa adoption, na maisip po natin na legally tayo po yung anak ng Diyos, pababa sa puso po natin, no? I-affirm ng banal na Espiritu na tayo po yung anak ng Diyos, paparealize po natin, paparealize po sa atin ng Diyos na tayo po yung tagapagmana kasama ni Kristo. Para pagka na-realize po natin to, it will burst into worship sa Panginoon. Isang bagay naman sa Panginoon, salamat. Napakapalad ko. Salamat pa, napakaswerte ko. Mababago yung ating pag-iisip. Magbabago yung ating pong pananaw sa buhay. Therefore, magbabago yung buhay natin. Tama pa? Kasi kung bago yung pananaw mo sa buhay, bago rin yung gagawin mo. Doon sa bagong ginagawa mo, magkakaroon ng bagong mga resulta sa buhay natin. So, mababago po yung buhay natin. Tama po ba? Amen. Gutom na po ba kayo? Kaya po conclusion na po tayo, no? Para mabuhay na kayo. Kasi parang mga patay na kayo. So sabi po sa John 10:10, Jesus came, sabi yan, that they might have life, no? Ang Panginoon sa Kristo bumaba para tayo po ay bigyan ng buhay. Ano po yung buhay na ibinigay sa atin? Ito po yun. Yan yung life, yan yung freedom, tsaka yung identity.
Amen. So kapag na-embrace po natin to, nagawa po natin to, magkakaroon po ito ng resulta sa buhay natin. Ano po yung magiging resulta? Sabi diyan, I came that you might have life and enjoy life and to have it more abundant until it will overflow. Ayun po yung klase ng buhay na gusto ng Panginoon na maranasan po natin. Kaya siya bumaba rito para bigyan po tayo ng buhay. At yung buhay na yon is bagong buhay po yun. Bagong freedom at bagong identity. Para maranasan po natin, ma-enjoy po natin yung buhay na yun hanggang sa mag-overflow po sa atin. Amen po. Pero problema, meron pong tip. Sabi rin, the tip cometh also. Ang sabi rin, to steal, to kill, and to destroy. Ano yung nanakawin niya? Ano yung papatay niya? Ano yung sisirain niya? Yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya kung sino po ipapakinggan po natin, no? Yung banal na espiritu ba, yung dictate ng ating pong lumang pagkatao? Ito po yung ating dadanasin. Hindi po abundant life. Hindi po enjoyable life. Kundi sirang buhay. Kundi patay na buhay. Kundi ninakaw na kaligayahan sa buhay natin. Kaya po ang hamon po sa atin. Verse 13, no? For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put the dead and misdeed of the body, you will live. Amen. So tayo po ay malaya. Meron po tayong banal na espiritu na nasa atin. Panginoon Kristo ay nasa atin. Pero meron din po tayong lumang pagkatao na nagdidictate po sa atin. Sino po pakikinggan po natin? Sino po susundin po natin? So kung sino po yung susundin po natin, ayun po yung gagawin po natin. At kung ayun po yung gagawin po natin, ayun din po yung magiging resulta sa buhay natin. Amen. Kaya kapag sinunod po natin yung ating pong sinful old nature, kamatayan ang magiging resulta. Pagkasira ng buhay po natin, pagkawala, dahil pinakinggan po natin yung simple old nature natin na kung saan dinidictate po ng demonyo sa atin. Pero kung ating pakikinggan yung banal na espiritu, magkakaroon po tayo ng buhay. Buhay na masagana. So nasa atin po yung choice. Tayo po binigyan ng freedom ng Panginoon. Amen. Papakinggan po ba natin yung banal na espiritu na nagpokontrol ng buhay natin? Or tayo po ipapakontrol sa lumang pagkatao natin? Magre-resulta po yan sa buhay natin. Amen. Ayun po. Amen. So tayo po natin tumayo at